Biglang napamulat ng mga mata si Diwa. Isang matinis na tunog ng nababasag na salamin. Isang sigaw na hindi niya mawari kung kanino. At kulay, pulang-pula, kumakalat na parang dugo sa puting sahig. Ah! Napahawak siya sa kanyang sentido, ang mabilis at kumakabog na tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang kirot sa kanyang ulo ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay tumutusok. Blanko. Walang kasunod ang mga imahe, mga pirasong hindi niya mapagtagpi-tagpi. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa malambot na kama. Ang silid ay pamilyar, malawak, elegante, at naliligo sa banayad na liwanag ng umaga mula sa malaking bintana. Ang mamahaling kurtina, ang mga kuwadro sa dingding, ang malaking salamin sa tapat ng kama. Lahat ng ito ay kanya, ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang mundo. Ano ang nangyari kagabi? Sinubukan niyang halungkatin ang kanyang isipan, ngunit para lamang siyang sumisid sa isang madilim at malalim na balon na walang katapusan. Mahal? Ang pinto ay marahang bumukas. Pumasok si Leo, ang kanyang mapapangasawa, may bitbit na isang baso ng tubig at isang maliit na tray na may gamot. Ang gwapo nitong muka ay nababalot ng pag-aalala. Sa isang iglap, ang lahat ng kaba sa dibdib ni Diwa ay tila bahagyang humupa. Si Leo, ang kanyang kanlungan. Nagising ka na pala, malambing na sabi ni Leo. Inilapag ang tray sa bedside table. Umupo ito sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang buhok. Masama na naman ba ang panaginip mo? Tumango si Diwa, hindi magawang magsalita. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Shh! It's okay, panaginip lang yon, bulong ni Leo. Kinuha niya ang gamot at tubig. Heto, inumin mo muna ang gamot mo. Sabi ni Dr. Castro, makakatulong ito para mas maging kalmado ang isip mo. Tinitigan ni Diwa ang maliit na tableta sa palad ni Leo. Araw-araw. Araw-araw niya itong iniinom. Para raw ito sa kanyang depression, isang kondisyon na sinabi ni Leo na unti-unti niyang nararanasan nitong mga nakaraang buwan. Hindi niya matandaan kung kailan ito nagsimula. Marami siyang hindi matandaan. Leo, may, may nangyari ba kagabi? Lakas loob niyang tanong. Ngumiti si Leo, isang ngiting kayang magpatunaw ng kahit anong pagdududa. Wala, mahal ko. Nag-dinner lang tayo, nanood ng pelikula. Medyo napagod ka lang siguro, kaya kung ano-ano ang napapanaginipan mo. Huwag mo nang isipin, okay? Ako ang bahala sa'yo. Ininom ni Diwa ang gamot. Hinayaan niya ang sarili na maniwala sa mga sinabi ni Leo. Hinayaan niyang balutin siya ng pagmamahal at pag-aalaga nito. Ito ang kailangan niya. Si Leo ang kailangan niya. Nang makaalis si Leo para maghanda sa pagpasok sa trabaho, sinubukan ni Diwa na ibalik ang sarili sa normal. Nag-ayos siya ng higaan, pinulot ang ilang damit na nakakalat. Ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa ay hindi nawawala. Para itong isang aninong nakasunod sa kanya, hindi nakikita ngunit laging nandyan. Dumako ang tingin niya sa isang picture frame sa ibabaw ng dresser. Isang masayang larawan nilang dalawa ni Leo. Kuha sa isang beach. Ngumiti siya. Ngunit nang aabutin niya ito para punasan, tila nagkaroon ng sariling isip ang kanyang mga kamay. Nanginginig, nabitiwan niya ang kuwadro. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Ang eksaktong tunog mula sa kanyang panaginip. Napaurong si Diwa, ang paghinga niya ay bumibilis. Sa sahig, sa gitna ng mga bubog,
ay may isang bagay na kumikinang. Lumuhod siya, maingat na inalis ang mga piraso ng salamin. Isang maliit at gintong susi. Isang susi na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Hindi ito susi ng bahay o ng kotse. Masyadong maliit at luma. Saan ito galing? Paano ito napunta sa likod ng kanilang larawan? Puno ng pagtataka, itinago niya ang susi sa kanyang bulsa. May kung anong bumubulong sa kanyang isipan, isang boses na nagsasabing, itago niya ito, huwag ipaalam kay Leo. Ilang sandali pa narinig niya ang boses ni Leo mula sa sala. May kausap ito sa telepono. Hindi niya sinasadya, ngunit napatigil siya sa likod ng pader para makinig. Ang tono ni Leo ay iba. Hindi na ito malambing at mapagmahal. Malamig, formal, halos walang emosyon. Yes, Dr. Luningning. Oo, naibigay ko na ang bagong dosage. Nagpakita na naman ng side effects, the usual, memory fragmentation, no, wala siyang ideya. She trusts me completely. Siguraduhin mo lang na handa na ang lahat. Malapit na. Kailangan nating bilisan bago magkaroon ng anumang komplikasyon. Dr. Luningning, ang pangalan ng doktor niya. Dosage? Komplikasyon? Ang mga salitang iyon ay parang mga alarmang sunod-sunod na tumunog sa kanyang ulo. Nang maramdaman niyang papalapit na si Leo, mabilis siyang bumalik sa kwarto at nagpanggap na nagwawalis ng mga bubog. Pumasok si Leo, nakangiti na ulit. Okay ka lang, mahal? Narinig ko may nabasag, sabi nito. Ang boses ay puno na naman ng pag-aalala. Oo, okay lang. Nabitiwan ko lang yung picture frame. Pasensya na. Nanginginig na sagot ni Diwa. Tinulungan siya ni Leo na maglinis. Ngunit habang ginagawa nila iyon, hindi maalis sa isip ni Diwa ang pag-uusap na kanyang narinig. Ang lamig sa tono ni Leo. Ang mga salitang hindi niya maintindihan. Kinagabihan, nang sigurado siyang tulog na si Leo, dahan-dahan siyang bumangon. Ang maliit na susi sa kanyang bulsa ay parang nag-aapoy. Saan niya ito gagamitin? Naglakad siya patungo sa study room ni Leo. May isang lumang kabinet doon na gawa sa nara. Isang antigong piraso na laging nakakandado. Palaging sinasabi ni Leo na mga lumang dokumento lang ng pamilya ang laman niyon. Nanginginig ang mga kamay, inilabas ni Diwa ang susi. Itinapat niya ito sa maliit na keyhole ng isang drawer sa ilalim ng cabinet. Click. Bumukas ito ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Sa loob ng drawer may isang manipis na folder. Isang folder na kulay krema. Nanginginig niyang kinuha ito. Sa takip, malinaw na nakasulat ang kanyang buong pangalan. Diwa Sikatuna. At sa ilalim nito, isang logo na may mga letrang hindi niya kailanman makakalimutan. Kalinaw Wellness Center. Ang folder ay tila may sariling bigat sa mga kamay ni Diwa. Ang makinis na papel ay nanlalamig sa kanyang balat o baka naman ang sarili niyang dugo ang unti-unting nanlalamig sa kanyang mga ugat. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis at mababaw niyang paghinga at ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib na wari gustong kumawala. Sa isang iglap, gusto niyang ibalik ang folder, isara ang drawer, at magpanggap na walang nangyari. Gusto niyang bumalik sa kama, yumakap kay Leo, at maniwala na ang lahat ng ito ay isa lamang masamang panaginip. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na ang anumang nakasulat sa mga papel na ito ang siyang sagot sa mga puwang sa kanyang isipan. Nanginginig ang mga daliri, binuklat niya ang folder. Ang unang pahina ay naglalaman ng kanyang personal na impormasyon, pangalan, edad, birth date,
blood type. Lahat ay tama. Sumunod ang mga pahina ng medical history, mga resulta ng laboratory test na hindi niya matandaang ginawa sa kanya. Ang lahat ay mukhang normal, profesional. Ngunit habang patuloy siya sa pagbabasa, nagsimulang lumitaw ang mga salitang hindi niya maintindihan, mga salitang nagpadama sa kanya ng kakaibang kilabot. Subject, Diwa Sikatuna. Project title, Project Kalinaw, Phase 3. Primary objective, subject monitoring and behavioral modification via neural interface chip. Subject, hindi pasyente. Subject, paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Behavioral modification chip, isang maliit na tilad na kayang baguhin ang kanyang pag-uugali, parang isang eksena mula sa isang science fiction na pelikula. Imposible. Ngunit naroon ito nakasulat sa itim at puti. Sa ilalim may isang diagram ng utak ng tao at may isang maliit na pulang tuldok na nakaturo sa isang bahagi ng temporal lobe. Sa tabi nito ay isang larawan ng isang bagay na kasing liit ng isang butil ng bigas. Ang caption, Model 7 Neural Chip capable of real-time tracking, biometric data transmission, and controlled memory suppression. Memory suppression, pagpigil sa mga alaala. Doon na nagsimulang gumuho ang mundo ni Diwa, ang kanyang mga pagkalimot, ang kanyang mga panaginip, ang mga nawawalang oras sa kanyang araw. Hindi iyon sintomas ng depresyon. Iyon ay epekto ng isang bagay na sadyang ginagawa sa kanya. Lalo siyang kinilabutan nang makita ang mga kasunod na pahina. Ito ay mga logs, mga talaan. Bawat petsa ay may kalakip na description. October 12, subject exhibited signs of agitation. Chip activated for calming protocol. Result, successful. Subject became docile within minutes. October 19th, memory wipe simulation conducted following a manufactured emotional trigger. Argument simulation. Result, subject has no recollection of the event 24 hours later. October 25, trial dosage of compound X administered to enhance chip receptivity. Side effects observed, fragmented nightmares, severe headaches. Ito ang kanyang buhay. Ang kanyang mga emosyon, ang kanyang mga alaala, nakatala na parang isang eksperimento sa laboratorio. At sa bawat dulo ng report, may isang pamilyar na pangalan at pirma, Dr. Luningning Castro. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang mga sulat kamay na tala ni Dr. Castro sa gilid ng mga pahina. Ang mga ito ay walang bahid ng anumang awa o pag-aalala. Malamig, kalkulado. Subject DS shows high compliance. Ideal candidate for long-term observation. Emotional attachment to fiancé, Leo Silang, can be leveraged for greater control. Continue monitoring for any signs of memory recovery. Immediate intervention required if detected. Hindi na niya napigilan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Hindi ito mga luha ng lungkot. Ito ay mga luha ng matinding galit. Isa siyang laruan, isang daga sa loob ng isang hawla. At ang 2 taong pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang doktor at ang lalaking pakakasalan niya, ang siyang nagpapatakbo ng eksperimento. Kailangan niya ng patunay. Isang patunay na hindi siya nababaliw, na ang lahat ng ito ay totoo. Mabilis niyang binuksan ang laptop ni Leo na nasa ibabaw ng mesa. Nagdasal siya na sana'y hindi ito nakapassword. Hindi nga. Nanginginig niyang tinipa ang pangalan sa search bar, Dr. Luningning Castro. Agad na lumabas ang mga resulta. Isang kilalang neurologist, maraming parangal, mukhang matalino at kagalang-galang. Ngunit nagpatuloy si Diwa sa paghahanap
Binuksan ang mga social media profiles, mga artikulo, at doon niya nakita isang litrato mula sa isang medical gala na ginanap 3 buwan na ang nakalipas. Nakatayo si Dr. Luningning Castro sa tabi ni Leo. Nakasuot ito ng isang makinang na itim na gown, maganda at matikas. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Diwa. Ang kamay ni Leo ay nakahawak ng mahigpit sa baywang ni Luningning. Ang kanilang mga ulo ay magkadikit. Ang mga ngiti sa kanilang labi ay hindi pang propesyonal. Iyon ay ngiti ng 2 taong may malalim na lihim. Isang ngiti ng pagkakaintindihan na higit pa sa doktor at kliyente. Isang ngiti ng pagiging magkasabwat. Ang Nyantin, kanyang asawa, ang kanyang doktor, sila ay iisa. Ang sakit ay parang isang punyal na biglang itinarak sa kanyang puso, mas masakit pa kaysa sa katotohanan tungkol sa chip. Dahil ang chip ay sumira sa kanyang isipan, ngunit ang katotohanan ito ay sumira sa kanyang kaluluwa. Vroom! Ang tunog ng paparating na sasakyan ni Leo mula sa labas ang biglang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkatulala. Diyos ko, si Leo, pabalik na siya. Isang alon ng matinding takot ang humampas sa kanya. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi pa. Nagmamadali, pinatay niya ang laptop. Kinuha niya ang folder. Nanginginig na sinubukan itong isara. Ngunit sa kanyang pagmamadali at panginginig, isang pahina ang nahulog mula sa folder. Ang diagram ng utak na may lokasyon ng chip. Dumulas ito sa sahig at napunta sa ilalim ng mabigat na kabinet. Sinubukan niyang abutin, ngunit masyadong malayo. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa baba. Wala ng oras. Mabilis niyang isinara ang drawer, ikinandado gamit ang maliit na susi, at itinago ito sa kanyang bulsa. Tumakbo siya palabas ng study, sinara ang pinto at nagmamadaling bumalik sa kanilang kuwarto. Humiga siya sa kama at nagtalukbong ng kumot. Pinilit na pakalmahin ang kanyang paghinga. Narinig niya ang mga yabag ni Leo sa hagdanan. Papalapit ng papalapit. Huminto ito sa tapat ng pinto ng kanilang silid. Ngunit hindi ito pumasok. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan. Narinig ni Diwa ang pagbukas ng pinto ng study room. Napatigil ang kanyang paghinga. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng kanilang kuwarto. Tumayo si Leo sa may pintuan, isang madilim na anino laban sa liwanag ng pasilyo. Tinitigan siya nito sa kama. Kahit sa dilim, ramdam ni Diwa ang bigat at lamig ng mga titig nito. Hindi ito ang titig ng pagmamahal. Dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat hakbang ay parang isang dagundong sa kanyang dibdib. Umupo ito sa gilid ng kama katulad ng ginawa nito kaninang umaga. Ngunit ngayon, ang lahat ay iba na. Gising ka pa pala, mahal ko, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay malambing pa rin, ngunit mayroon itong bagong talim. Isang pahiwatig ng panganib na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Diwa. Dahan-dahan siyang lumingon, nagpapanggap na kagigising lang. Leo, ang aga mo yata? Hindi sumagot si Leo. Tinitigan lang siya nito. Pagkatapos ay lumingon ito, ang tingin ay nakatuon sa sahig, malapit sa paanan ng kama, kung saan may isang maliit na piraso ng puting papel na nakausli mula sa ilalim ng dresser. Ang pahinang nahulog niya na hindi niya namalayan. Muling bumalik ang tingin ni Leo sa kanya. Isang malamig at kalkuladong tingin. Ang ngiti sa labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ano ang ginagawa mo, mahal ko? Ang tanong ni Leo ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng hindi sinasabing kahulugan. Para kay Diwa, iyon ay isang akusasyon. Ngunit sa isipan ni Leo,
iyon ay isang kalkuladong pagsubok, isang pain. Ang ngiti ay hindi nawala sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang isang agila. Sinusuri ang bawat pagbabago sa ekspresyon ni Diwa, ang bawat panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ito. Ang panandaliang pagkasindak sa mga mata nito bago ito napalitan ng maingat na pagkukunwari. So, alam mo na nga, naisip ni Leo. Isang kislap ng inis ang dumaan sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang maingat na pagpaplano, ang lahat ng buwan ng pagmamanipula ay nanganganib dahil sa isang piraso ng papel na hindi niya naisip na mahanap nito. Ngunit ang inis ay mabilis na napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ito ang katapusan. Isa lamang itong hindi inaasahang pagbabago sa laro. Anong ginagawa? Nauutal na sagot ni Diwa, pilit na ngumiti. Nagising ako. Parang may narinig akong pumasok kaya napabangon ako. Isang magandang pagsisinungaling. Ngunit para kay Leo, ito ay kasing linaw ng kristal. Marahan siyang yumuko, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis mula kay Diwa. Kinuha niya ang papel na nakausli sa ilalim ng dresser. Itinaas niya ito, tiningnan na para bang isa lamang itong ordinaryong basura. Ito ba ang hinahanap mo? Malambing niyang tanong. Nakita ni Leo ang paglunok ni Diwa. Ang takot nito ay halos abot kamay na niya. Ngumiti siya ng mas matamis. Isa sa mga lumang medical charts ko. Nagkalat yata ang mga gamit ko mula sa study. Alam mo na, minsan, pag nagmamadali, kung saan-saan ko na lang na ilalapag. Ibinigay niya ang papel kay Diwa. Tingnan mo, mga drawing lang ng utak. Huwag mo nang intindihin, baka lalo ka lang sumakit ng ulo. Pinanood niya kung paano kinuha ni Diwa ang papel gamit ang nanginginig na mga kamay. Pinanood niya kung paano ito tumango, pilit na ipinapakita na naniniwala ito sa kanya. Mahusay, napakagaling nitong umarte, ngunit mas magaling siya. Hinaplos niya ang pisngi nito. Mahal, nag-aalala na ako sa'yo. Nitong mga nakaraang araw, palagi kang balisa. Palagi kang may mga iniisip na wala namang katotohanan. Baka kailangan na nating kausapin ulit si Dr. Castro. Baka kailangan nating i-adjust ang gamot mo. Bawat salita ay isang patak ng lason. Idinisenyo para iparamdam kay Diwa na siya ang may problema, na ang kanyang mga natuklasan ay produkto lamang ng isang nagkakasakit na isipan. Ito ang pundasyon ng kanyang kontrol, ang pagwasak sa tiwala ni Diwa sa sarili nitong pag-iisip. Hindi, okay lang ako, Leo. Siguro, pagod lang talaga. Mahinang sagot ni Diwa, umiiwas ng tingin. Sige, kung yan ang sabi mo, sabi ni Leo tumayo. Magpahinga ka na ulit, maaga pa, ako na ang magliligpit nito. Kinuha niya ang papel mula sa kamay ni Diwa, nilamukos ito at inilagay sa kanyang bulsa. Isang kilos na nagsasabing, wala lang ito, tapos na ang usapan. Hinalikan niya ito sa noo. Matulog ka na, mahal ko. Nang tumalikod siya at lumabas ng silid, ang maskara ng pagmamahal ay agad na nalaglag. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong pader ng malamig na galit. Dumiretso siya sa kanyang study at kinuha ang kanyang telepono. Isang numero lang ang tinawagan niya. Luningning bunggad niya nang sagutin ang tawag. Walang anumang pagbati. May problema tayo. Anong klasing problema? Sagot ng malamig na boses sa kabilang linya. Huwag mong sabihing may kinalaman na naman yan sa pagiging sentimental mo. Nakita niya ang file.
Diretsong sabi ni Leo, hindi pinansin ang pang-iinsulto. Hindi ko alam kung paano pero nagawa niyang buksan ang nakakandadong drawer. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Sinabi ko na sa'yo, Leo, masyado kang kampante. Ang bahay na yan ay teritoryo niya. Dapat ay nasa pasilidad na natin siya ngayon. Hindi pa pwede, hindi pa tapos ang transfer ng mga assets. Mariing sabi ni Leo. Pinakita ko na naniniwala ako sa kanya. Ipinakita kong nag-aalala ako sa nalagayan niya. Sa ngayon, kontrolado ko pa ang sitwasyon. Sa ngayon, diin ni Luningning. Hanggang kailan, Leo? Bawat araw na lumilipas na alam niya ang totoo, mas lalo tayong nalalagay sa panganib. Ang Project Kalinaw ay mas malaki kaysa sa maliit mong paghihiganti. Hindi ito maliit, bumaba ang boses ni Leo, naging isang mapanganib na bulong. At huwag mong kalimutan, kailangan mo ako at ang impluensya ko para mapunduhan ang proyekto mo. Muling nagkaroon ng katahimikan. Ano ang plano mo? Tanong ni Luningning sa wakas. Doblehin natin ang dosage. Kailangan nating gawing mas malabo ang isip niya, mas madalas na pagkalimot. Hayaan nating malunod siya sa sarili niyang pagdududa. Pagkatapos, bibilisan natin ang lahat. Ang kasal, ang pagpirma sa mga dokumento. Pagkatapos niyan, pwede mo na siyang kunin. Gawin mo ang kahit anong gusto mong gawin sa kanya. Sige, pagsang-ayon ni Luningning. Pero isang pagkakamali pa, Leo. Ako na ang gagawa ng hakbang. Pinatay ni Leo ang tawag. Nagtungo siya sa kusina. Ang isip ay gumagana na parang makina. Binuksan niya ang refrigerator at kinuha ang isang pitsel ng tubig mula sa isang maliit na kabinet kung saan nakatago ang mga bitamina. Kinuha niya ang isang maliit na bote na walang etiketa, puno ng isang malinaw na likido. Ito ang gamot ni Diwa. Naglagay siya ng tubig sa isang baso sa bedside table ni Diwa. At pagkatapos, nagpatak siya ng 2 beses mula sa bote. Isa higit sa karaniwan. Bumalik siya sa kanyang study, umupo sa harap ng kanyang computer. Sa ilang pag-click lang, bumukas ang isang programa. Ang screen ay nahati sa 4 na maliliit na bintana. Bawat isa ay nagpapakita ng isang itim at puting kuha mula sa iba't ibang anggulo. Ang sala, ang kusina, ang pasilyo, sa itaas, at ang kanilang kuwarto. Nakita niya si Diwa, nakahiga sa kama, nakatalikod sa pinto, mukhang natutulog. Isang nangisi ang gumuhit sa labi ni Leo. Patuloy kang magpanggap, Diwa. Patuloy kang magkunwari. Sa huli, ako pa rin ang mananalo. Pinanood niya ito ng ilang minuto, isang Diyos na nagmamasid sa kanyang abang nilalang mula sa kalangitan. Ngunit pagkatapos, may napansin siyang kakaiba. Isang halos hindi kapansin-pansing paggalaw. Ang kamay ni Diwa na nakatago sa ilalim ng unan ay dahan-dahang gumapang palabas. Ang kanyang hintuturo ay marahang-marahang itinaas, itinuro ang dingding sa tapat ng kama. Doon, nakatago sa isang maliit na butas sa likod ng isang painting ay ang pinakaunang kamera na kanyang inilagay. Pinanood ni Leo sa screen, hindi makapaniwala habang ang daliri ni Diwa ay marahang hinahaplos ang pader, eksakto sa lugar kung nasaan ang lens. Para itong isang tahimik na mensahe, isang hamon. Alam ko, ang ngisi sa mukha ni Leo ay biglang naglaho, napalitan ito ng isang malamig at nakakakilabot na katahimikan. Ang laro ay nagbago, at ngayon ito ay naging mas mapanganib. Ang umaga ay dumating ng walang pinagbago. Ang sikat ng araw ay tumagos pa rin sa bintana. Ang mga ibon ay humuni pa rin sa labas. Ngunit para kay Diwa, ang lahat ay nababalot na ng isang madilim na anino. Ang kanyang magandang bahay ay hindi na isang tahanan.
Isa na itong marangyang kulungan. Ang lalaking katabi niya sa pagtulog ay hindi na kanyang kasintahan. Isa na itong bantay. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may mga matang nakamasid. Bawat tunog ay nagdudulot sa kanya ng kaba. Ang pag-aalaga ni Leo ay naging mas matindi, mas nakakasakal. Palagi itong may dalang pagkain, palaging nagtatanong kung ano ang kanyang nararamdaman, palaging may ngiti sa labi, isang ngiting perpekto at walang buhay na hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Alam ni Diwa na ang bawat kilos niya ay sinusubaybayan. Ang pagpapanggap ay nakakapagod. Ang pagngita habang ang iyong kalooban ay sumisigaw. Ang pagtango habang ang isip mo ay naghahanap ng paraan para makatakas. Kailangan niya ng tulong. Ngunit kanino siya lalapit? Ang kanyang pamilya ay nasa probinsya. Ang kanyang mga kaibigan ay matagal na niyang hindi nakakausap. Isang bagay na ngayon niya lang napagtanto na kagagawan din siguro ni Leo. Wala siyang mapagkakatiwalaan. Habang naglilinis siya ng isang lumang baul ng mga libro, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang tunay na alaala, hindi peke, hindi bunga ng gamot. Isang alaala ng kanyang mas batang pinsan, si Marco, na laging may kinakalikot na computer. Palagi itong nagkukwento tungkol sa isang underground community ng mga Pinoy hacker. At may isang pangalan na paulit-ulit nitong binabanggit noon na may halong paghanga. Isang alamat daw sa mundo nila. Malaya. Ang pangalan ay parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Malaya, kalayaan. Iyon ang kailangan niya. Ngunit paano? Paano niya kokontakin ang isang anino? Isang plano ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Isang mapanganib na plano. Kinahapunan, lumapit siya kay Leo na may pilit na ngiti. Mahal, medyo naiinip na ako dito sa bahay. Pwede ba akong lumabas saglit? Gusto ko lang sanang mamili ng ilang damit para sa darating na engagement party natin. Ding. Tinitigan siya ni Leo. Sinusuri. Siyempre naman, mahal ko. Pero sigurado ka bang kaya mo na? Baka ka gusto mong samahan na lang kita? Hindi, kaya ko na. Mabilis niyang sagot, sinubukang gawing normal ang kanyang boses. Kailangan ko rin ng konting me time. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Pagkatapos ng ilang sandali ng tila pag-iisip, tumango si Leo. Sige, pero mag-text ka sa akin kung nasaan ka ha at umuwi ka bago dumilim. Mga salita ay parang isang paalala, isang babala. Mag-ingat ka sa labas, mahal ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakalabas si Diwa ng bahay ng mag-isa. Ngunit ang pakiramdam ng kalayaan ay hindi niya naramdaman. Sa halip, ang naramdaman niya ay ang bigat ng mga matang hindi niya nakikita. Habang naglalakad siya sa mall, pakiramdam niya ay may aninong nakasunod sa kanya. Bawat lalaking nakatayo sa isang sulok, bawat sasakyang mabagal na dumadaan ay tila isang banta. Pumasok siya sa ilang tindahan, namili ng ilang damit para maging kapanipaniwala ang kanyang dahilan. Pagkatapos, gamit ang isang exit sa likod ng department store, lumabas siya sa isang maliit na eskinita. Mabilis siyang naglakad, lumiko sa ilang kanto hanggang sa marating niya ang isang masikip at maingay na lugar na malayo sa karangyaan ng kanyang mundo. Doon, nakita niya ang kanyang pakay, isang maliit at luma ng internet cafe. Ang amoy sa loob ay halong alikabok at lumang electronics. Pumuwesto siya sa pinakasulok na computer kung saan walang makakakita sa kanyang screen. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lumang-lumang cellphone. Isang modelong walang GPS, walang internet, tanging call at text lang.
Ito ang teleponong ginagamit niya para sa emergency bago niya pa nakilala si Leo. Inilipat niya ang kanyang SIM card dito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-login siya sa isang bagong gawang email address. Hinanap niya ang underground forum na minsang nabanggit ng kanyang pinsan. At doon, sa isang section na may pamagat na mga imposibleng trabaho, nagsimula siyang mag-type. Hindi siya pwedeng magbigay ng tunay na pangalan. Hindi siya pwedeng magbigay ng masyadong maraming detalye. Para kay Malaya, hindi mo ako kilala. Isa akong bilanggo sa sarili kong bahay. Biktima ako ng isang bagay na tinatawag na Project Kalinaw sa ilalim ni Dr. Luningning Castro. Mayroon silang teknolohiyang kayang kontrolin ang isip at burahin ang alaala. Kailangan ko ng tulong para makatakas at ilabas ang katotohanan. Bayaran kita ng kahit magkano. Ito lang ang tanging paraan para makontak mo ako. Inilagay niya ang numero ng kanyang lumang telepono. Tinitigan niya ang mensahe ng ilang segundo. Ito na, isang sugal. Maaring walang sumagot. Maaring isang bitag ito. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Pinindot niya ang send. Mabilis niyang nilog out ang lahat, binura ang history, at halos patakbong lumabas ng cafe. Bumalik siya sa mall, pinilit na pakalmahin ang sarili, at umaktong parang isang normal na taong galing sa pamimili. Ang pag-uwi sa bahay ang pinakamahirap na bahagi. Sinalubong siya ni Leo na may isang matamis na halik. Tinanong siya nito kung saan siya galing, kung ano ang kanyang mga pinamili. Sumagot si Diwa sa bawat tanong, ang puso niya ay kumakarera. Patuloy siyang ngumiti, patuloy na umarte bilang isang masunuring kasintahan. Lumipas ang mga oras. Ang bawat minuto ay parang isang walang katapusang paghihintay. Nakatago sa ilalim ng kanyang unan ang lumang telepono, naka-silent mode. Tiningnan niya ito bawat ilang minuto. Walang mensahe, walang tawag. Dumating ang gabi, naghapunan sila, nagkunwari siyang inaantok at maagang pumasok sa kwarto. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay unti-unti nang namamatay, napapalitan ng pamilyar na desperasyon. Siguro nga ay wala ng pag-asa, naisip niya habang nakahiga sa dilim. Pinakikinggan ang pagpatak ng ulan sa labas. Siguro ito na ang katapusan ko. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi at sa sandaling iyon nang lubos na kawalan ng pag-asa. Bzzzt! Bzzzt! Isang mahinang pag-vibrate mula sa ilalim ng kanyang unan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Dahan-dahan, nanginginig, kinuha niya ang telepono. May isang bagong mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Naglalaman lamang ito ng 7 salita. Sino ka at paano mo ako nahanap? Ang 7 salita sa screen ng lumang telepono ay sabay na nagbigay ng pag-asa at takot kay Diwa. Ito na. Isang anino mula sa dilim ang sumagot sa kanyang sigaw. Ngunit ang aninong ito ay maaaring isang kaibigan o isang mas malaking panganib. Nanginginig ang mga daliri. Nag-type siya ng sagot. Kailangan niyang maging maingat. Diwa, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang impormasyong hawak ko laban kay Dr. Luningning Castro at sa Project Kalinaw. Tulungan mo ako at babayaran kita. Ilang minuto ng nakakabinging katahimikan, bawat segundo ay parang isang oras. Inisip niya na baka hindi na ito mag-reply, na baka isa lang itong biro, ngunit muling nag-vibrate ang telepono. Malaya. Salita lang yan, madaling sabihin. Kailangan ko ng patunay. Isang bagay na hindi kayang pikein. Patunay. Siyempre, hindi ito basta-basta maniniwala. Ngunit paano?
Ang folder ay nasa study ni Leo. Ang pagkuha ulit nito ay masyadong mapanganib. Muli siyang nag-reply. Diwa. Paano? Bawat kilos ko dito ay binabantayan. May mga kamera sa lahat ng sulok. Bigyan mo ako ng paraan. Ang sagot ay dumating ng mas mabilis ngayon. Mas tiyak. Mas profesional. Malaya. Bukas. Pumunta ka sa pinakamalapit na library. Gamitin mo ang public wifi nila, hindi ang data mo. Mag-upload ka ng litrato ng kahit anong pahina ng ebidensya mo sa anonymous file hosting site na ito, isang encrypted link. Ipadala mo sa akin ang link. Huwag kang gagamit ng sarili mong pangalan. Burahin mo lahat pagkatapos. Maliwanag? Ang mga instruksyon ay malinaw at direkta. Nagbigay ito kay Diwa ng kakaibang kumpiyansa. Ang kausap niya ay alam ang ginagawa nito. Sa isang madilim na kwarto sa kabilang panig ng lungsod ng Pag-asa, nakaupo si Malaya sa harap ng tatlong monitor na nagliliwanag. Ang tanging ilaw sa silid ay nagmumula sa mga linya ng code na mabilis na dumadaloy sa isang screen. Ang hangin ay amoy kape at ozone. Project Kalinaw. Bulong niya sa sarili. Isang pangalang katawa-tawa sa kabalintunaan nito. Kalinaw, kapayapaan. Ang mensaheng natanggap niya ay hindi bago. Marami ng desperadong tao ang lumalapit sa kanya, nag-aalok ng pera para sa mga imposibleng trabaho. Karamihan ay mga scam, mga bitag na gawa ng mga pulis o ng mga kalaban niya sa madilim na mundong ito. Pero iba ito. Ang pagbanggit sa pangalan ni Dr. Luningning Castro ay parang isang alarmang tumunog sa kanyang sistema. Isang pangalan na pamilyar, konektado sa isang sugat na hindi pa naghihilom. Hindi pa rin siya kumbinsido. Ngunit sapat na ang pagdududa para bigyan niya ito ng isang pagkakataon. Kung totoo man ang sinasabi ng misteryosong babaeng ito, kailangan nitong patunayan. At kung isa man itong bitag, handa siya. Ang kanyang sistema ay protektado ng maraming layers ng firewalls at encryption. Hindi siya basta-basta mahahanap. Kinabukasan, isang notifikasyon ang lumitaw sa kanyang screen. Isang link. Ginamit niya ang isang virtual machine para buksan ito, isang ligtas na espasyo na kayang ihiwalay ang anumang virus o tracker. At doon, sa screen, lumitaw ang isang litrato. Medyo malabo, halatang kinunan ng nagmamadali, ngunit ang mga salita ay malinaw. Subject monitoring and behavioral modification via neural interface chip, memory suppression. Pirma, Dr. Luningning Castro. Napahigpit ang hawak ni Malaya sa kanyang mouse. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Hindi ito peke, ramdam niya. Ang teknikal na jargon, ang format ng report, lahat ay lehitimo. Ang galit na matagal na niyang ibinaon ay unti-unting umakyat mula sa kanyang sikmura, isang mainit at mapait na apoy. Nag-type siya ng isang maikling sagot sa babaeng hindi niya kilala. Malaya. Naniniwala na ako ano ang kailangan mong gawin ko. Ang dalawang salitang iyon, naniniwala na ako, ay parang musika sa pandinig ni Diwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Diwa. Kailangan kong makalabas. Kailangan kong ilabas ang katotohanan. Kailangan ko ng ebidensya na hindi nila kayang itanggi. Malaya. Ang folder na, yan ang pinakamalakas mong ebidensya. Pero mas maganda kung makukuha natin ang digital source. Nasa computer ba ng asawa mo? Diwa. Sa tingin ko, palagi niyang ginagamit ang laptop niya sa study. Malaya.
Makinig ka. Magpapadala ako ng isang package sa'yo sa ilalim ng ibang pangalan. Laman niyan ay isang ordinaryong USB flash drive. Pero hindi yan ordinaryo. Isaksak mo yan sa laptop niya. Huwag kang mag-click ng kahit ano. Hayaan mo lang ng ilang minuto. Kusa itong kokopya ng mga mahahalagang files. Pagkatapos, bunutin mo at itago. Ako na ang bahala sa susunod. Gawin mo lang to kapag sigurado kang wala siya. Ang plano ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at takot. Ang pagpasok sa study ni Leo ay parang pagpasok sa lungga ng leon. Kinabukasan, dumating ang package. Isang maliit na box na naglalaman ng isang libro. At sa loob ng libro, nakatago ang isang itim na USB drive. Nagkaroon siya ng pagkakataon kinagabihan. Sinabi ni Leo na mayroon siyang importanteng dinner meeting at baka gabihin siya ng uwi. Ito na ang pagkakataon niya. Nang makaalis si Leo, agad siyang pumasok sa study. Ang bawat tunog sa bahay ay tila pinalakas ng 100 beses. Ang pag-click ng pinto, ang pag-drag ng upuan, ang sarili niyang paghinga. Isinaksak niya ang USB sa laptop. Isang maliit na ilaw sa dulo nito ang kumislap. Wala siyang ginawa. Naghintay lang siya, ang mga mata ay nakatutok sa pinto. 1 minuto, 2 minuto. Ang kanyang puso ay tumatakbo, nakikipagkarera sa oras. 3 minuto. Bigla, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng gate sa labas. Hindi maaari. Masyadong maaga. Isang alon ng panik ang bumalot sa kanya. Mabilis niyang tinanggal ang USB. Ngunit isang maliit na progress bar sa screen ang nagpakita na hindi pa tapos ang pagkopya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa baba. Mahal, umuwi ako ng maaga. May sorpresa ako sa'yo. Nagmamadali, isinara niya ang laptop. Itinago niya ang USB sa kanyang bulsa. Tumayo siya at pilit na inayos ang sarili. Sinubukang pakalmahin ang kanyang nanginginig na katawan. Bumukas ang pipitam, bumukas ang pinto ng study. Nakatayo doon si Leo, may hawak na isang buke ng mga puting rosas. Ang kanyang nangiti ay kasing lapad ng dati. Anong ginagawa mo dito, mahal? Tanong nito, ang mga mata ay naglalaro sa buong silid bago tumuon sa kanya. Hinahanap ko lang yung libro na binabasa ko. Akala ko naiwan ko dito. Pagsisinungaling ni Diwa, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Lumapit si Leo. Inabot sa kanya ang mga bulaklak. Para sa'yo. Para ipaalala sa'yo kung gaano kita kamahal. Ngumiti si Diwa at tinanggap ang mga bulaklak. Habang ang USB sa kanyang bulsa ay parang isang piraso ng nagbabagang bakal. Nang gabing iyon, matapos niyang maipadala ang kahit anong nakuhang data, isang mensahe ang dumating mula kay Malaya. Malaya, hindi kumpleto ang data pero sapat na para makita ko ang isang bagay. Ang chip sa'yo ay totoo. At hindi lang yan totoo. Aktibo ito ngayon. Nagpapadala ito ng data tungkol sa lokasyon mo at sa vital signs mo sa isang server kada 30 segundo. Nanlamig si Diwa, kaya pala palaging alam ni Leo kung nasaan siya, kaya pala alam nito na umuwi siya ng maaga. Malaya. May isa pa, may nakita akong isang file na sobrang naka-encrypt. Mas matindi pa sa security ng bangko. Ang pangalan ng file ay Mga Nabigong Pagsubok. Sinusubukan ko itong buksan. Maghintay ka. Nagising si Diwa sa kalagitnaan ng gabi dahil sa pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang bagong mensahe mula kay Malaya. Binuksan niya ito. Malaya. Nabasag ko ang isang bahagi ng encryption. Nakakuha ako ng isang pangalan. Kilala mo ba siya? Pasyente siya ni Dr. Castro. Namatay siya 6 na buwan na ang nakalipas.
Sa ibaba ng mensahe ay 2 salita na magpapabago sa lahat. 2 salitang magiging susi sa isang mas malaki at mas madilim na sikreto. Elisa Vargas. Ang pangalan sa screen ay hindi lang basta data. Isa itong multo. Elisa Vargas. Para kay Malaya, ang 2 salitang iyon ay isang sugat na muling binuksan. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng keyboard. Ang hangin sa kanyang silid ay biglang kumapal, tila ninakaw ang lahat ng oxygen. Ang mga linya ng code sa kanyang mga monitor ay biglang lumabo, napalitan ng isang mukhang puno ng buhay at pangarap. Isang mukhang huli niyang nakitang maputla at walang buhay sa loob ng isang kabaong. Flashback. Isang maliwanag na hapon, mga 1 taon na ang nakalipas. Sa maliit nilang apartment, nagpipinta si Elisa sa isang canvas habang si Malaya naman ay seryosong nakatutok sa kanyang laptop. Ate Aya, sabi ng masiglang boses ni Elisa, hindi inaalis ang tingin sa kanyang obra. Hindi ka ba napapagod dyan? Puro letra at numero na lang ang laman ng mundo mo. Tingnan mo to, kulay, buhay. Ngumiti si Malaya nang hindi lumilingon. Dito sa mga letra at numero na to, Elisa, nakasalalay ang pambayad natin sa renta at pambili mo ng pintura. Narinig niya ang paglapag ng paintbrush at ang mga yabag ng kanyang nakababatang kapatid. Niyakap siya nito mula sa likuran, ang baba ay nakapatong sa kanyang balikat. Alam ko ate, nagpapasalamat ako, pero sana minsan lumabas ka rin, damhin mo ang araw. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim ng kuwartong to. Pagkatapos ng proyektong to, pangako ni Malaya, magbabakasyon tayo kahit saan mo gusto. Talaga ate? Kumislap ang mga mata ni Elisa. Gusto kong makita ang mga tarsier sa Bohol at magpipinta ako sa Chocolate Hills. End of flashback. Hindi na sila nakarating sa Bohol. Ang opisyal na report, pagpapakamatay dahil sa matinding depresyon. Isang kwentong hindi kailanman pinaniwalaan ni Malaya. Si Elisa, ang kanyang masayahin at puno ng pangarap na kapatid, imposible, ngunit wala siyang ebidensya, wala siyang kapangyarihan. Tanging isang walang katapusang galit at sakit ang natira. Hanggang ngayon, ang sakit na iyon ay muling nag-alab, ngunit ngayon, hindi na ito basta sakit. Naging isa itong apoy, isang malamig at kalkuladong apoy na nagsimulang kumalat sa bawat ugat niya. Ang paghihiganti ay hindi na lamang isang salita, isa na itong misyon. Ang kanyang mga daliri ay muling sumayaw sa keyboard, ngunit ngayon ang bawat pagpindot ay may bigat. Hindi dahil sa bilis, kundi dahil sa galit. Hindi na niya hinahanap ang katotohanan para sa isang kliyente. Hinahanap niya ito para kay Eliza. Binalikan niya ang mga na-decrypt na files. Kung si Elisa ay naging bahagi ng mga nabigong pagsubok, kailangan niyang malaman kung bakit. Ano ang koneksyon? Hindi na siya nakatuon sa Kalinaw Wellness Center. Ang target niya ngayon ay mas malaki, ang buong imperyo ni Leo Silang. Ang kanyang mga kumpanya, ang kanyang mga bank account, ang kanyang kasaysayan. Ginamit ni Malaya ang lahat ng kanyang kaalaman. Nilampasan niya ang mga firewall ng mga bangko, pinasok ang mga database ng gobyerno, hinalungkat ang mga digital na archive ng mga lumang balita, mga lugar na hindi kayang pasukin ng ordinaryong tao. Naghahanap siya ng kahit anong sinulid na mag-uugnay sa lahat. At sa kaibuturan ng isang archive ng isang business journal mula 10 taon na ang nakalipas, nakita niya ito. Isang artikulo, headline, pagbagsak ng Silang Group of Companies, iniuugnay sa agresibong takeover ng Sikatuna Holdings Inc. Binasa niya ang bawat salita. Ang artikulo ay nagdetalye
kung paano ang isang malaking deal sa real estate ay biglang bumagsak na nag-iwan sa kumpanya ng pamilya silang nabaon sa bilyon-bilyong utang. Ang kumpanyang nakinabang at tuluyang lumamon sa kanilang mga ari-arian ay walang iba kundi ang korporasyon na pag-aari ng pamilya ni Diwa. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang bawat piraso ng palaisipan ay kusang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang nakakapangilabot sa kasamaan nito. Ang paglapit ni Leo kay Diwa, hindi ito pag-ibig, ito ay pangangaso. Ang kanyang pakikipag-alyansa kay Dr. Luningning, hindi lang ito para sa pera. Ito ay para sa teknolohiyang kayang manira ng isip. Ang Project Kalinaw, hindi lang ito isang ilegal na eksperimento. Ito ang sandata. At si Diwa, hindi lang siya biktima ng kasakiman. Siya ang sentro ng isang matagal ng binalak na paghihiganti. Hindi lang pera ang habol ni Leo. Gusto niyang wasakin ang huling tagapagmana ng pamilyang sumira sa kanila. At hindi sa pamamagitan ng pagpatay. Isang paraang mas malupit. Ang unti-unting pagbura sa kanyang pagkatao, sa kanyang mga alaala hanggang sa wala nang matira kay Diwa si Katuna, kundi isang blangkong sisidlan. At ang kanyang kapatid, si Eliza, isa lamang siyang collateral damage, isang pagsubok, isang daga sa laboratorio na namatay para maperpekto ang armas na gagamitin laban kay Diwa. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Malaya, isang tawang walang saya, puno ng pait at galit. Akala ni Leo silang ay siya ang naglalaro ng Diyos. Hindi niya alam na ginising niya ang isang demonyo. Kinuha niya ang kanyang secure na telepono, ang tanging gamit niya para sa mga tawag na hindi matutunton. Dinial niya ang numero ni Diwa. Nang sagutin nito ang tawag, ang boses ni Malaya ay kalmado, ngunit sa ilalim ng kalamigan na iyon ay isang nagbabagang determinasyon. Diwa, simula niya, kailangan mong makinig ng mabuti. Ang lahat ng ito ay mas malaki kaysa sa inaakala mo. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang salitang babago sa lahat. Hindi ka lang biktima ng kasakiman, Diwa. Biktima ka ng isang planadong paghihiganti. Gusto niyang sirain ka, tulad ng kung paano niya sinisisi ang pamilya mo sa pagsira sa kanila. Ang mga salita ni Malaya ay parang isang malakas na sampal na gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ni Diwa. Paghihiganti. Ang isang salitang iyon ay nagpaliwanag sa lahat. Ang mga nawawalang alaala, ang mga gamot, ang pagmamahal na parang isang perpektong dula. Lahat ay parte ng isang masalimuot na script. At siya ang bida na walang kamalay-malay sa kanyang trahedya, ang kaunting pag-asa na baka minsan ay minahal siya ni Leo, kahit sandali lang ay tuluyan ng naglaho, naging abo at tinangay ng hangin. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matigas at mas mapanganib, ang galit. Hindi na siya iiyak, tapos na ang panahon ng pagluha. Nang pumasok si Leo sa silid kinabukasan ng umaga, dala ang kanyang almusal sa isang tray, tiningnan siya ni Diwa sa paraang hindi pa niya kailanman nagawa. Nakita niya ang bawat detalye, ang perpektong pagkakasuklay ng buhok nito, ang mamahaling relos sa kanyang pulso, ang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang lalaking minahal niya. Ang nakita niya ay isang halimaw na nagtatago sa ilalim ng isang pamilyar na maskara. "Good morning, mahal," bati ni Leo. Ang boses ay puno pa rin ng huwad na paglalambing. Hinalikan siya nito sa noo. Dati, ang halik na iyon ay nagpapakalma sa kanya. Ngayon, para itong dampi ng yelo, nag-iiwan ng lamig,
na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ngumiti si Diwa pabalik, isang ngiting hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Good morning! Malapit na ang anibersaryo ng kumpanya. Masayang sabi ni Leo habang inilalapag ang tray. Ang pinakamalaking gabi para sa Silang Prime Holdings. At syempre, gusto kong ikaw ang pinakamagandang babae doon sa tabi ko. Isang ideya, matalim at maliwanag, ang biglang pumasok sa isip ni Diwa. Ito na ang pagkakataon. Syempre, mahal. Sagot niya, hinawakan ang kamay ni Leo. Gusto kong maging proud ka sa akin. Sa katunayan, gusto kong tumulong sa paghahanda para sa event, kahit sa mga maliliit na bagay lang. Gusto kong maramdaman na parte ako ng mundo mo. Ang alok niya ay puno ng tamis at pagkukunwari. Tiningnan siya ni Leo, sinusuri kung mayroon bang ibang kahulugan ang kanyang mga salita. Ngunit ang nakita lang nito ay ang kanyang masunuring kasintahan na gustong maging kapaki-pakinabang. Ngumiti si Leo puno ng pagmamalaki sa sarili. Ang kanyang kontrol ay perpekto. Siyempre naman, mahal ko, sabi nito. Anything for you. Pwede kang pumunta sa opisina bukas para makita mo ang mga preparasyon. Nang gabing iyon, habang si Leo ay naliligo, muli niyang kinuntak si Malaya. Diwa, may plano ako. Magkakaroon ng malaking event ang kumpanya niya. Isang gala. Nandoon lahat, media, mga business partners, mga maimpluwensyang tao. Kailangan nating gawin ito doon. Ang sagot ni Malaya ay mabilis. Malaya, masyadong mapanganib, maraming security, paano mo gagawin? Diwa, siya mismo ang nagbigay sa akin ng access. Tutulong daw ako sa paghahanda. Kailangan ko ng mga gamit, mga kamera, microphones, mga bagay na hindi nila mapapansin. Malaya, naiintindihan ko, isang public execution. Gusto ko yan. Kinabukasan sa ilalim ng pagkukunwaring pagtulong sa event coordinator, ginamit ni Diwa ang pagkakataon para suriin ang bawat sulok ng grand ballroom ng isang mamahaling hotel. Ang mga posibleng pwesto para sa kamera, ang mga blind spot ng security, ang layout ng sound system. Ipinadala niya ang lahat ng impormasyon kay Malaya. Isang araw bago ang event, isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na paper bag mula sa isang sikat na flower shop. Sa loob, kasama ng isang maliit na bouquet ng mga baby's breath, ay isang maliit na kahon. Naglalaman ito ng mga kagamitang parang mula sa isang spy movie. Isang kamera na kasing liit ng butones ng damit, isang maliit na hikaw na isa palang audio transmitter, at isang panyulitong may nakatahing mikrokamera sa isang sulok. Makinig ka, Diwa, sabi ni Malaya sa kanilang secure na linya. Ang butones ay para sa damit mo, ang hikaw isuot mo, ang panyo, ilagay mo sa lamesa ninyo na nakatutok sa kanya. Lahat ng yan ay magbo-broadcast sa isang private, encrypted stream na ako lang ang makakakita. Kailangan mo siyang paaminin, Diwa. Kailangan nating marinig mula mismo sa bibig niya. Kapag nakuha na natin ang kailangan natin, isang click ko lang. Ang private stream na yon ay magiging live sa lahat ng major social media platforms. Ang buong mundo ang magiging audience ninyo. Ang araw ng gala ay dumating. Habang nag-aayos si Diwa sa harap ng salamin, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang gown. Ang butones kamera ay halos hindi kapansin-pansin. Ang hikaw transmitter ay kumikinang sa kanyang tainga. Handa ka na? Tanong ni Leo mula sa kanyang likuran, inaayos ang kanyang kurbata. Napakagwapo nito sa kanyang suot na tuxedo, ang perpektong imahe ng isang matagumpay na lalaki.
Napatingin si Diwa sa kanilang refleksyon sa salamin. Ang perpektong magkasintahan, isang magandang kasinungalingan. Bago sila umalis, habang naghihintay si Leo sa sala, ginawa ni Diwa ang isang huling pagsasanay. Kinuha niya ang isang audiobug na kasing liit ng isang butil ng bigas, isang extra na ibinigay ni Malaya, at sinubukang idikit ito sa ilalim ng isang maliit na plorera. Ngunit dahil sa kanyang panginginig, nahulog ito. Gumulong ito sa sahig at huminto malapit sa kanyang paa. Mahal, ano pa ba ang ginagawa mo dyan? Malilate na Ang boses ni Leo ay biglang pumasok sa silid. Hindi niya ito narinig na papalapit. Natigilan si Diwa, nanigas sa kinatatayuan. Ang bug ay nasa sahig, kitang-kita. Lumapit si Leo, ang tingin ay nagtataka. Ano yan? Tanong nito. Ang mga mata ay nakatutok sa maliit na itim na tuldok sa sahig. Ang mundo ni Diwa ay huminto. Ito na, huli na siya. Ngunit ang galit na nag-aalab sa kanyang puso ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Mabilis siyang umarte. Tumingin siya kay Leo na may bahid ng pag-aalala sa kanyang muka. Nako, mahal, ang likod ng hikaw ko, nahulog. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagkataranta. Lumuhod siya, maingat na tinakpan ng kanyang palad ang bug at nagkunwaring hinahanap ang pakaw ng kanyang hikaw. Tulungan mo akong hanapin, baka matapakan mo. Ang atensyon ni Leo ay agad na napunta sa hikaw ni Diwa. Hayaan mo na yan, papalitan na lang natin. Halika na. Hindi, importante to. Pagpupumilit ni Diwa. Sa ilalim ng kanyang palad, mabilis niyang kinuha ang bug. Itinayo niya ang sarili, hawak-hawak ang bug sa kanyang nakakuyom na kamao. Ay, nahanap ko na pala, nahulog lang pala sa loob ng damit ko, pasensya na. Ngumiti si Leo, tila walang anumang pagdududa. Ikaw talaga. Halika na, my queen. Nakahinga ng maluwag si Diwa. Ngunit alam niyang muntik na siyang mabigo. Nang handa na silang lumabas, nakatayo sa may pinto, puno ng determinasyon si Diwa. Ito na ang gabi ng pagtutuos. Ding-dong. Ang tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Nagkatinginan sila ni Leo. Wala silang inaasahang bisita. Ako na ang magbubukas, sabi ni Leo. Sumunod si Diwa sa kanyang likuran. Nang buksan ni Leo ang pinto, isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng corporate attire ang nakatayo roon. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mga labi ay may pulang kolorete at ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamataas at panunuya. Si Dr. Luningning Castro. Tumingin ito kay Diwa mula ulo hanggang paa. Ang ngiti nito ay lumapad. Naparito ako para personal na i-check ang progress mo, Diwa. Sabi nito, ang boses ay kasing tamis ng lason. At para na rin sa isang final consultation bago ang kasal. Ang pagdating ni Luningning ay hindi isang simpleng pagbisita. Isa itong deklarasyon ng kapangyarihan. Isang paalala kung sino talaga ang may hawak ng mga baraha sa larong ito. Dr. Castro, malamig na bati ni Diwa, pinipilit na itago ang gulat at galit sa kanyang boses. Please, call me Luningning. Sagot nito, pumasok sa loob ng bahay na parabang pag-aari niya ito. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Diwa. Mukhang handang-handa ka na para sa malaking gabi. You look radiant. Halos hindi mo aakalain na may pinagdadaanan ka. Ang bawat salita ay isang patutsada, isang karayom na tumutusok sa ilalim ng balat ni Diwa. Si Leo ay tumayo lang sa gilid, isang tahimik na manonood, hinahayaan si Luningning na pangunahan ang eksena. Salamat, tipid na sagot ni Diwa.
Pero paumanhin, kailangan na naming umalis. Baka malate kami sa sarili naming event. Oh, I won't take long, sabi ni Luningning, umupo sa sofa na hindi inaanyayahan. Gusto ko lang siguraduhin na nasa tamang estado ka ng pag-iisip, alam mo na, para maiwasan ang anumang episodes sa harap ng maraming tao. Ito na, isang mental na labanan. Alam ni Luningning na may alam si Diwa at sinusubukan niyang basagin ang composure nito. Okay lang ako, mariing sabi ni Diwa. Talaga ba? Ngumisi si Luningning, tumingin ito sa mga palamuti sa sala. Alam mo, Diwa, ang isip ng tao ay parang isang bahay. Kailangan mong siguraduhin na lahat ng pinto at bintana ay nakasara ng maigi dahil kapag may isang nakabukas, kahit gaano kaliit, pwedeng may pumasok na hindi mo inaasahan. Mga ideya, mga maling alaala, mga pagdududa. Habang nagsasalita si Luningning, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat kilos ni Diwa. Ang paraan ng pagtayo nito, ang panginginig ng kamay na pilit nitong itinatago, ang pag-igting ng kanyang panga. Naglakad si Luningning, hinahaplos ang mga muebles. Ang kanyang mga daliri ay parang mga gagambang gumagapang. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang handbag ni Diwa. Ang ganda ng bago mong hikaw, sabi ni Luningning. Ang tingin ay nakatuon sa hikaw transmitter sa tainga ni Diwa. Bago ba yan? Parang hindi ko pa nakikita sa iyo dati. Nanlamig ang buong katawan ni Diwa. Regalo sa akin ni Leo. Mabilis niyang sagot. Talaga, mahal? Baling ni Luningning kay Leo na may mapanuksong ngiti. Ang galing mong pumili. Hindi sumagot si Leo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang laro ay natapos na. Alam mo, may nabasa akong article, pagpapatuloy ni Luningning, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Tungkol sa mga bagong microtechnology, mga listening devices, kamangha-mangha kung gaano kaliit na ang mga gamit ngayon. Pwedeng itago kahit saan, sa hikaw, sa butones. Dahan-dahan, itinaas ni Luningning ang kanyang kamay at itinuro ang butones camera sa damit ni Diwa. O kahit sa isang lumang telepono na nakatago sa ilalim ng kama. Pagtatapos nito, sa isang iglap, para bang gumuho ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Diwa. Alam na nila ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Pilit na tanong ni Diwa, kahit alam na niya ang sagot. Tumawa si Luningning, isang tawang malamig at walang saya. Diwa, 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 akala mo ba talaga ay mas matalino ka sa amin? Akala mo ba hindi namin mapapansin ang biglaang pagbabago sa iyong pag-uugali, ang iyong biglaang interes sa pagtulong sa event, ang iyong mga paglabas ng bahay? Lumapit si Luningning. Binigyan ka namin ng sapat na lubid para bigtihin ang sarili mo. At ginawa mo nga. Kinuha ni Luningning ang handbag ni Diwa. Itinapon ang lahat ng laman nito sa sahig. At doon, sa gitna ng lipstick at pulbos, ay ang lumang telepono na ginagamit niya para kontakin si Malaya. Sino si Malaya? Tanong ni Leo sa wakas. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nakakatakot. Hindi sumagot si Diwa. Wala nang silbi ang pagsisinungaling. Sino siya? Sigaw ni Leo, ang maskara ng pagiging kalmado ay tuluyan ng nalaglag, inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Hinablot niya ang braso ni Diwa ng mahigpit. Akala mo maloloko mo ako? Akala mo makakatakas ka? Ang buong buhay mo ay nasa palad ko.
Tapos na ang laro, Diwa, sabi ni Luningning. Kinuha ang lumang telepono at binato ito sa pader na naging dahilan upang ito'y magkapira-piraso. Nahuli ka na! Dinala nila si Diwa pabalik sa kwarto. Ang kanyang magandang pulang gown ay tila isang kasuotan para sa kanyang sariling libing. Ibinagsak siya ni Leo sa kama. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng tapang na kanyang inipon ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakaparalisang takot. Talo na siya. Mukhang kailangan mo ng mas masinsinang therapy, sabi ni Luningning mula sa pintuan. Ang iyong sakit ay mas malala pa kaysa sa inaakala namin. Nagkakaroon ka na ng mga delusyon, paranoid delusions. Kailangan natin ng mas agresibong treatment. Si Leo ay tumayo sa paanan ng kama, inaalis ang kanyang tuxedo jacket. Ang kanyang mukha ay blanco, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Pinutol niya ang internet connection ng buong bahay. Wala nang paraan para makontak ni Diwa ang mundo sa labas. Siya ay tuluyan ng nakakulong. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Luningning ang isang maliit na medical kit. Kumuha siya ng isang hiringgilya at isang maliit na vial ng malinaw na likido. Oras na para tapusin ito, sabi ni Leo kay Luningning. Ang kanyang boses ay mababa at pinal. Pagkatapos nito, wala na siyang maaalala pa. Wala nang malaya, wala nang paghihiganti. Tanging ako lang. Lumapit si Luningning kay Diwa, ang hiringgilya ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Si Diwa ay napaatras sa headboard ng kama, wala nang mapupuntahan. Ang kanyang plano ay gumuho. Ang kanyang huling pag-asa ay nawala. Ang lahat ay tapos na. Sa madilim na lungga ni Malaya, isang malaking pulang salita ang kumikislap sa isa sa kanyang mga monitor. Connection lost. Ang live feed mula sa hikaw at butones ni Diwa ay biglang naputol. Ang huling narinig niya ay ang malamig na boses ni Luningning Castro, kasunod ng tunog ng nababasag na gamit, at pagkatapos, wala na. Katahimikan. Hindi, hindi, hindi. Bulong ni Malaya. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumipad sa keyboard, nagtatype ng mga command na halos hindi na mabasa sa bilis. Huwag ngayon. Sinubukan niyang i-re-establish ang koneksyon. Nabigo. Sinubukan niyang i-trace ang signal. Nawala. Tinawagan niya ang secure line ni Diwa. Walang sumasagot. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Nahuli si Diwa. Isang alon ng galit at pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Napasuntok siya sa mesa. Ang kanyang plano, ang kanilang plano ay gumuho. Si Diwa ay nag-iisa na ngayon, nasa kamay ng mga halimaw na iyon. Saglit siyang napatigil. Hinahayaan ang bigat ng sitwasyon na lamunin siya. Ngunit ang imahe ng kanyang kapatid na si Elisa, nakangiti, puno ng buhay, ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Hindi, hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya hahayaang may isa pang inosenteng buhay na masira dahil kina Leo at Luningning. Isip, isip. Sabi niya sa sarili, laging may plan B. Mabilis na umikot ang mga engranahe sa kanyang utak. Ang orihinal na plano, ang livestream sa gala, ay imposible na ngayon, ngunit hindi iyon ang tanging paraan. Binalikan niya ang kanyang mga naunang pag-atake sa sistema ni Leo. Naalala niya ang isang bagay na kanyang itinanim noong unang beses niyang pasukin ang network ng bahay nito. Isang contingency plan, isang backdoor, isang maliit, halos hindi matukoy na piraso ng code na natutulog sa loob ng kanilang smart home security system. Ito ay isang malaking sugal,
Hindi niya alam kung ito ay gumagana pa o kung na-detect na ba ito ni Leo. Mabilis siyang nag-type, binubuksan ang mga nakatagong pinto sa cyberspace. Ang kanyang screen ay napuno ng mga asul na bintana, nagpapakita ng mga firewall, mga password encryption. Para siyang isang magnanakaw na sinusubukang buksan ang isang imposibleng vault. Access denied. Sinubukan niya ulit gamit ang ibang paraan. Access denied. Sige lang, Leo, ngisi ni Malaya. Magaling ang security mo, pero mas magaling ako. Sa pangatlong pagsubok, ginamit niya ang isang kahinaan na alam niyang taglay ng lahat ng mayayabang na tao, ang kanilang ego. Ginamit niya ang pangalan ng paboritong aso ni Leo noong bata pa ito, isang impormasyon na nakuha niya sa paghahalungkat sa mga lumang social media posts nito bilang isa sa mga password keys. Access granted. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Malaya. Nasa loob na siya, ngunit ang nakita niya ay nagpabigo sa kanya. Ang mga video feed mula sa mga security camera ay naka-off. Pinatay ni Leo ang lahat. Matalino. Ngunit hindi sapat na matalino. Hindi man niya makita, pero may isang bagay na hindi kayang patayin ni Leo ng ganoon kadali. Ang audio input. Ang mga built-in microphone sa mga security camera na idinisenyo para sa two-way communication ay bukas pa rin. Sa isang pag-click, ang katahimikan sa kanyang kwarto ay napalitan ng mga tunog mula sa loob ng bahay. Ang mahinang ugong ng aircon. Ang malayong tunog ng trapiko sa labas. At mga boses. Wala na siyang maaalala pa. Wala nang Malaya, wala nang paghihiganti, tanging ako lang. Ang boses ni Leo, malamig at pinal. Isang huling dosis para ma-stabilize siya bago natin siya ilipat sa pasilidad. Hindi na siya magsasalita pa kahit kailan. Ang boses ni Luningning, kalkulado at walang awa. Nakinig si Malaya, ang bawat salita ay parang isang patalim na tumatarok sa kanyang puso. Narinig niya ang pag-iyak ni Diwa. Narinig niya ang paghahanda ng hiringgilya. Ang oras ay paubos na. Ang orihinal na plano ay patalsikin sila sa mata ng publiko. Ngunit ngayon, ang kailangan muna ay iligtas si Diwa. Binuksan niya ang isang bagong window sa kanyang computer. Ang plano B ay nagbago. Hindi na niya kailangan ang grand ballroom. Ang entablado ay ang mismong bahay na iyon. Sinimulan niyang i-redirect ang lahat ng audio at video feeds ng security system kahit ang mga naka-off sa isang bagong server. Isang pribadong streaming server na siya lang ang may control. Kahit hindi niya ma-activate ang mga camera ngayon, sa sandaling buksan ito ni Leo ulit, automatiko itong magbo-broadcast sa kanyang server. Ngunit paano niya ito gagawin? Kailangan niya ng trigger. Kailangan niya ng hudyat mula kay Diwa. Isang bagay na magsasabi sa kanya kung kailan dapat pindutin ang Go Live button. Naalala niya ang kanilang mga pag-uusap. Ang pangalan niya, Malaya. Iyon ang naging simbolo ng kanilang alyansa. Iyon ang magiging susi. Kailangan niyang ipaalam kay Diwa na nakikinig siya, na mayroon pa ring pag-asa. Ginamit niya ang kanyang access sa smart home system. Sa kwarto kung nasaan si Diwa, may isang maliit na smart speaker sa bedside table. Sa loob ng kwarto, habang papalapit si Luningning na may hawak na hiringgilya, isang bagay ang nangyari. Beep. Isang maikling, halos hindi maririnig na tunog ang nanggaling sa smart speaker. Isang tunog na kadalasang naririnig kapag ito ay nag-reboot. Hindi ito pinansin ni Leo at Luningning. Ngunit para kay Diwa na halos wala ng pag-asa,
Ang tunog na iyon ay parang isang sigaw sa katahimikan. Tumingin siya sa speaker, walang ilaw, walang pagbabago, ngunit sa kanyang isipan, isang pinto ang muling nagbukas. Si Malaya, nandyan pa siya, nakikinig. Ang plano ay hindi pa tapos. Nasa kamay na niya ngayon ang lahat. Kailangan niyang maglaro, kailangan niyang magsalita, at kailangan niyang sabihin ang tamang salita. Nakatayo si Luningning sa harap ni Diwa. Ang hiringgilya ay nakataas. Ang dulo ng karayom ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Si Leo ay nakatayo sa may pintuan, isang bantay sa sarili niyang kaharian. Ang mukha ay isang maskara ng malamig na tagumpay. Para sa kanila, ito na ang katapusan, ang huling hakbang sa kanilang perpektong plano. Ngunit ang maliit na beep mula sa smart speaker ay nagbago sa lahat. Para kay Diwa, hindi iyon isang simpleng tunog. Iyon ay isang bulong mula sa dilim. Isang mensahe. Hindi ka nag-iisa. Ang takot na halos lumumpo sa kanya ay biglang napalitan ng isang desperado ngunit matibay na tapang. Tumingin siya kay Luningning at pagkatapos ay kay Leo. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Wala nang panginginig sa kanyang boses. Sandali! Sabi niya, ang kanyang tinig ay payapa na ikinagulat nilang dalawa. Ngumisi si Luningning. Nagbago na ba ang isip mo? Huli na ang lahat para magmakaawa, Diwa. Hindi ako nagmamakaawa, sagot ni Diwa. Gusto ko lang malaman, bago ninyo gawin ang kahit ano, gusto kong marinig mula sa inyo. Bakit? Nagkatinginan si Leo at Luningning. Nakita ni Diwa ang pagmamataas sa kanilang mga mata, ang pagnanais na ipagyabang ang kanilang tagumpay sa harap ng kanilang talunang biktima. Ito ang kanyang pain. Bakit? Ulit ni Leo lumalakad palapit. Talagang gusto mong malaman? Dahil ang pamilya mo, Diwa, ay mga magnanakaw. Ninakaw nila ang lahat sa amin. Ang aming negosyo, ang aming karangalan, ang kinabukasan ng pamilya silang. Iniwan nila kaming walang-wala. At ikaw? Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Ikaw ang kanilang prinsesa. Ang huling sikatuna, hindi sapat na kunin ko lang ang pera ng pamilya mo. Kailangan kong kunin ang lahat mula sa iyo. Ang iyong isip, ang iyong mga alaala, ang iyong pagkatao. Isang kabayarang mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Bawat salita ay isang kumpisal. Bawat salita ay isang ebidensya. Nakinig lang si Diwa. Tinatandaan ang bawat detalye. Tumingin siya kay Luningning. At ikaw, ano ang nakuha mo dito? Pera? O ang lalaking alam mong hindi magiging sayo ng tunay? Tumawa si Luningning. Mas malaki pa kaysa diyan, Diwa. Ang proyekto, ang teknolohiya, ikaw ang naging perpektong test subject. Dahil sayo, ang aking behavioral modification chip ay perpekto na. Isipin mo ang mga posibilidad. Kayang kontrolin ang mga sundalo, mga kriminal, kahit mga politiko. Si Leo ang nagpondo sa aking pangarap. At ikaw ang naging susi. Kasama na ba sa pangarap mo ang pagpatay ng mga inosenteng tao? Tanong ni Diwa, ang kanyang boses ay matatag. Tulad ni Elisa Vargas, ang pagbanggit sa pangalan ay nagpatigil kay Luningning. Ang kanyang ngiti ay bahagyang naglaho. Isang hindi inaasahang aksidente. Malamig niyang sagot. Ang kanyang sistema ay hindi kinaya ang protokol. Masyado siyang mahina. Isang nabigong pagsubok. Hindi siya pagsubok, tao siya. Sigaw ni Diwa, ang galit ay hindi na niya mapigilan. May mga pangarap siya, may kapatid siyang nagmamahal sa kanya. Lahat ng dakilang siyensya ay nangangailangan ng sakripisyo. Sabi ni Luningning, tila walang anumang pagsisisi.
Sapat na. Nakuha na niya ang kailangan niya. Huminga ng malalim si Diwa. Itinuon niya ang kanyang tingin sa isang sulok ng silid sa itaas ng kabinet kung saan alam niyang mayroong isang security camera. Alam niyang patay ito, ngunit kailangan niyang umarte. Kailangan niyang bigyan ng hudyat ang kanyang nag-iisang kakampi. Alam niyo, sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay biglang naging kalmado, halos mapait. Naawa ako sa inyo. Akala ninyo makapangyarihan kayo. Pero mga duwag lang kayo na nagtatago sa likod ng pera at teknolohiya. Tumingin siya ng diretso sa lens ng kamera na alam niyang naroon. Hindi ninyo kailanman makukuha ang tunay na kapangyarihan. Ang kapangyarihang maging malaya. Bay. Pagkatapos, sa isang mas malinaw at mas malakas na tinig, sinabi niya ang salitang magsisimula ng lahat. Ang salitang magiging hudyat ng kanilang pagbagsak. Kaya pala ang pangalan ng kapatid mo ay Malaya. Sa madilim na silid ni Malaya, ang kanyang mga daliri ay nakahanda na sa ibabaw ng enter key. Nang marinig niya ang hudyat, hindi siya nag-atubili. Pinindot niya ito. Sa isang iglap, ang pribadong audio feed ay naging isang pampublikong broadcast. Ang boses ni Diwa, ni Leo, at ni Luningning ay biglang umaling-awngaw sa libu-libong mga speaker sa buong mundo. Ang kanilang buong pag-uusap, ang pag-amin sa paghihiganti sa chip sa pagkamatay ni Elisa ay live na ngayon sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter. Kasabay nito isang package ng lahat ng ebidensyang nakalap ni Malaya, ang mga dokumento, ang mga bank records, ang mga litrato, ang kwento ni Elisa Vargas ay automatikong ipinadala sa email ng lahat ng major news outlets sa bansa at sa Philippine National Police. Sa loob ng bahay, wala pa silang kamalay-malay. Tapos ka na ba sa drama mo? Sabi ni Leo, naiinip. Luningning, tapusin mo na yan. Ngunit bago pa man makahakbang si Luningning, ang cellphone ni Leo sa kanyang bulsa ay biglang nag-vibrate ng walang tigil. Sunod-sunod, sumunod ang cellphone ni Luningning. Nagtatakang kinuha ni Leo ang kanyang telepono. Ang kanyang muka ay napuno ng pagkalito. Ang screen niya ay binabaha ng daan-daang notifikasyon mula sa social media, mga text message mula sa kanyang mga abogado, mga missed calls mula sa kanyang board members. Binuksan niya ang isang notifikasyon, isang live stream, ang kanyang muka, ang kanyang boses. Ang kanyang muka ay biglang namutla na parang isang multo. Ipinakita niya ang screen kay Luningning. Ang reaksyon nito ay pareho, lubos na pagkagimbal at hindi makapaniwala. Tumingin sila kay Diwa na ngayon ay nakatayo na, hindi na isang biktimang nakasulok, kundi isang hukom na naghahatol. Ano? Paano? Nautal na sabi ni Leo. At sa gitna ng kanilang pagkatulala, isang tunog mula sa labas ang unti-unting lumakas. Isang tunog na nagpatibay sa kanilang kabiguan. Wee-woo, wee-woo, wee-woo. Ang tunog ng mga sirena ng pulis, papalapit at papalakas. Nakatayo sa gitna ng silid sa harap ng 2 taong sumira sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Diwa ang tunay na kahulugan ng kanyang pangalan. Ang kanyang diwa, ang kanyang kaluluwa. Ito ay sa wakas, malaya na. Ang malakas na pagkatok sa pinto ay parang isang kulog na gumising kay Diwa mula sa kanyang pagkatulala. Sumunod ang isang sigaw na puno ng awtoridad. PNP! Buksan ang pinto. Hindi kumilos si Leo o si Luningning. Nanatili silang nakatayo, mga estatwang gawa sa yelo. Ang kanilang mga mukha ay blanko sa pagkagimbal.
Ang kanilang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Muling umalingaw-ngaw ang pagkatok, mas malakas ngayon na may kasamang tunog ng paghahanda para wasakin ang pinto. Sa gitna ng kaguluhan, si Diwa ang unang kumilos. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa intercom system ng bahay. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Pinindot niya ang isang buton. Bukas ang pinto, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Pumasok na kayo, gawin niyo ang trabaho niyo. Ilang sandali pa bumukas ang pinto at ang sala ay napuno ng mga pulis na nakauniporme, armado at handa. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at epesyente. Agad nilang nilapitan sina Leo at Luningning. Leo Silang, Luningning Castro, kayo ay inaaresto sa salang kidnapping, illegal detention, at serious physical injuries. May karapatan kayong manahimik. Habang binabasa ng pulis ang kanilang mga karapatan, ang mga mata ni Leo ay hindi naalis mula kay Diwa. Ang pagkagulat sa kanyang muka ay nawala na, napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang purong galit na nangangako ng paghihiganti. Habang pinupusasan ang kanyang mga kamay sa likod, isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Isang tahimik na mensahe, hindi pa tayo tapos. Si Luningning naman ay walang emosyon. Tinanggap niya ang posas na parang isang bagay na inaasahan na niya. Tumingin siya kay Diwa hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang nabigong eksperimento, isang variable na hindi niya nakalkula ng tama. Isang babaeng pulis ang lumapit kay Diwa, may dalang isang makapal na kumot. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tumangulang si Diwa, hindi magawang magsalita. Ang adrenaline na nagpatapang sa kanya kanina ay unti-unti nang nawawala, iniiwan siyang nanghihina at nanginginig. Nang ilabas sila ng bahay, isang bagong kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Ang buong harapan ng mansyon ay naliligo sa mga kumikislap na ilaw ng mga patrol car. Ang gabi ay napuno ng mga sigawan ng mga reporter at ng walang tigil na pag-click ng mga kamera. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ma'am Diwa, ano po ang nangyari? Totoo po ba ang mga akusasyon? Si Mr. Silang po ba ay may kinalaman dito? Agad na ipinatong ng babaeng pulis ang kumot sa ulo ni Diwa. Nagsisilbing panangga mula sa nakakasilaw na mga ilaw at sa mga matang mapanghusga. Dinala siya sa isang hindi markadong sasakyan. Habang papasok, huli niyang nakita si Leo na isinasakay sa ibang patrol car. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang lalaking minsan niyang minahal, hindi bilang kanyang tagapagligtas, kundi bilang kanyang berdugo. Dinala siya sa isang safe house, isang simpleng silid sa loob ng isang presinto. Tahimik, ligtas. Dito sa wakas, bumagsak ang lahat ng kanyang pinipigil na emosyon. Umupo siya sa gilid ng kama at humagulgol, isang yak ng sakit, ng galit, at higit sa lahat, ng ginhawa. Ilang oras ang lumipas. Isang pulis ang kumatok at pumasok. Ma'am Diwa, may bisita po kayo. Sabi niya kaibigan niyo raw po siya. Kinabahan si Diwa. Sino? Ngunit tumango siya. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Hindi siya matangkad. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na t-shirt, maong na pantalon at rubber shoes. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong ponytail. Mayroon siyang malalaking salamin sa mata. At sa likod nito ay mga matang mukhang pagod, ngunit puno ng talino at determinasyon. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya kay Diwa. Ikaw? Bulong ni Diwa. Ikaw si Malaya?
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Isang ngiting totoo at walang pagkukunwari. Ako si Aya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng harang sa pagitan nila. Hindi na sila mga anino sa dilim, mga boses sa telepono. Sila ay dalawang babae na pinag-ugnay ng trahedya at ng iisang layunin. Tumayo si Diwa, tumayo si Aya. Naglakad sila palapit sa isa't isa. Walang salitang namutawi. Niyakap ni Diwa si Aya ng mahigpit at sa balikat ng estrangherang ito na naging kanyang tagapagligtas, muli siyang umiyak. Niyakap siya pabalik ni Aya. Ang kanyang yakap ay mahigpit at puno ng pag-unawa. Salamat, higpi ni Diwa. Salamat. Para kay Elisa, bulong ni Aya, ang kanyang boses ay basag. At para sa'yo. Nang maghiwalay sila, pareho silang may luha sa mga mata, ngunit meron na ring ngiti sa kanilang mga labi. Kinagabihan, matapos ang paunang interogasyon, naiwan si Diwa na mag-isa sa silid. Lumapit siya sa isang salamin na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng pagod, may mga pasa sa braso, kung saan siya hinawakan ng mahigpit ni Leo. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay namumugto. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nakita siyang iba. Isang kislap sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Isang kislap ng tapang, ng sariling pagpapasya. Hinaplos niya ang salamin. Hinahaplos ang sarili niyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi na isang estranghero ang nakatingin pabalik sa kanya. Ito na ulit siya, si Diwa. Kinabukasan, isang abogadong itinalaga para sa kanya ang dumating. Pagkatapos nilang pag-usapan ang mga detalye ng kaso, may sinabi ito na nagpatigil sa mundo ni Diwa. Miss Sikatuna, sabi ng abogado sa isang seryosong tono, may isa pa tayong kailangang pag-usapan, ang tungkol sa neural chip na itinanim sa'yo. Ayon sa mga medical expert na aming kinonsulta, ang pag-alis nito ay isang napakadelikadong operasyon. Huminga ito ng malalim. Dahil sa lokasyon nito, malapit sa iyong memory centers, at sa tagal nito sa loob ng iyong utak, ang mga ugat ng iyong nerves ay maaring kumapit na rito. Ang anumang pagtatangkang alisin ito ay may malaking panganib. Panganib ng permanenteng pagkasira ng memorya o iba pang komplikasyon. Tumingin ang abogado sa kanyang mga mata. Kailangan mong magdesisyon, Diwa. Hahayaan mo ba itong manatili dyan, isang paalala ng lahat ng nangyari? O susugal ka ba sa isang operasyon na maaaring maging dahilan upang makalimot ka? Nang tuluyan, ilang buwan ang lumipas. Ang desisyon ni Diwa ay buo. Haharapin niya ang panganib dahil ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang pagtakas sa isang kulungan. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga tanikalang hindi nakikita. At ang chip sa kanyang utak ang pinakahuli at pinakamabigat na tanikala sa lahat. Ang operasyon ay naging matagumpay. Isang maliit na piraso ng metal at silikon na minsang nagdikta sa kanyang mundo ay nasa loob na ngayon ng isang evidence bag, naghihintay na maging sentrong pyesa sa isang kasong magiging usap-usapan sa buong bansa. Ngunit ang pag-alis ng chip ay simula pa lamang. Ang tunay na paghilom ay isang mas mahaba at mas mahirap na paglalakbay. Ang mga bangungot, naririyan pa rin sila. Mahinang sabi ni Diwa. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Nakaupo siya sa isang komportableng upuan sa loob ng isang tahimik na opisina sa harap ng kanyang therapist. Minsan, napapanaginipan ko pa rin ang mga mata ni Leo o ang ngisi ni Luningning o ang pakiramdam
na may kumokontrol sa isip ko. Huminga siya ng malalim. Pero iba na ngayon sa panaginip, dati tumatakbo lang ako, nagtatago. Ngayon, lumalaban na ako. Minsan, ako pa ang nananalo. Ngumiti ang therapist. At ano sa tingin mo ang ibig sabihin niyan, Diwa? Ibig sabihin, hindi na ako ang biktima sa sarili kong kwento. Sagot niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang mga alaala ng sakit ay parte na ng kung sino ako. Pero hindi na sila ang nagkokontrol sa akin. Ako na. Isang maaraw na hapon, tumayo si Diwa sa harap ng isang simpleng puntod na gawa sa puting marmol. Sa kanyang tabi ay si Aya. Sa lapida nakaukit ang isang pangalan, Elisa Vargas. Isang pintor ng mga pangarap. Inilapag ni Diwa ang isang palumpon ng puting bulaklak sa damuhan. Walang nagsalita sa kanila ng ilang sandali, hinahayaan ang katahimikan at ang ihip ng hangin na maging kanilang dasal. Nagsimula na ang pagdinig ng kaso nila, basag ni Aya sa katahimikan. Habang buhay na pagkakakulong ang hinihingi ng prosekusyon, walang piyansa. Tumango si Diwa, mabuti. Gagamitin ko ang bahagi ng reward money mula sa kaso para magtayo ng isang foundation. Pagpapatuloy ni Aya, ang kanyang tingin ay nasa pangalan ng kapatid, ang Elisa Vargas Foundation, para tulungan ang mga biktima ng mga krimen na may kinalaman sa teknolohiya para hindi na maulit ang nangyari sa kanya at sayo. Tumingin si Diwa kay Aya, ang kanyang bagong kaibigan, ang kanyang kakampi. Isang magandang paraan para panatiling buhay ang alaala niya. Hindi na natin maibabalik ang mga nawala, sabi ni Aya. Pero pwede nating gamitin ang sakit para gumawa ng pagbabago. Good morning, everyone! Ang boses ni Diwa ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaking boardroom ng Sikatuna Holdings Inc. Nakatayo siya sa dulo ng isang mahabang mesa. Kasama umamambi. Nakasuot ng isang eleganteng business suit. Ang kanyang dating bakanteng mga mata ay ngayon ay matalas at puno ng awtoridad. Sa harap niya ay ang mga board members, mga matatandang lalaki at babae na dati minamaliit siya. Ngayon, lahat sila ay nakikinig. Ang unang agenda natin ay ang pag-recover sa mga assets na illegal na sinubukang i-transfer ni Mr. Silang sa kanyang mga offshore accounts. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at tiyak. Ayon sa ating legal team, malaki ang tsansa na mabawi natin ang lahat. Binuksan niya ang isang folder. Pangalawa, ang ating bagong direksyon. Panahon na para muling itayo ang pundasyon ng kumpanyang ito. Isang pundasyon na nakabatay sa integridad at tiwala, hindi sa panlalamang. Habang nagsasalita siya, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang babaeng minsang naging bilanggo sa sarili niyang bahay ay siya na ngayong namumuno sa isang imperyo. Kinuha niya ang kontrol hindi lang sa kanyang isipan, kundi pati na rin sa kanyang tadhana. Ang huling eksena ay hindi sa isang opisina o sa isang korte. Ito ay sa dalampasigan. Nakatayo si Diwa sa buhanginan. Ang kanyang mga paa ay dinadampian ng papalapit na alon. Ang araw ay papalubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang maalat na ihip ng hangin ay nililipad ang kanyang buhok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa loob ng napakatagal na panahon, ang katahimikan sa kanyang isipan ay nakakatakot. Ito ay nangangahulugang may binura, may nawala. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay iba na. Ito ay payapa. Ito ay kanya. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay parang isang paghuhugas sa sakit, sa takot,
sa mga alaala ng panlilinlang. Ang mga peklat ay mananatili, mga paalala ng isang madilim na kabanata. Ngunit hindi na sila masakit kapag hinahawakan. Ang kanyang nakaraan ay hindi na isang bigat na humihila sa kanya pababa. Isa na itong aral na nagturo sa kanya kung paano lumipad. Hindi niya alam kung ano ang dala ng bukas. Hindi niya alam kung kaya pa ba niyang magmahal muli. At okay lang iyon. Dahil sa unang pagkakataon, ang hinaharap ay hindi isang blankong pahina na nakakatakot sulatan. Isa itong malawak at bukas na karagatan ng mga posibilidad. At habang pinapanood niya ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot tanaw, isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Siya ay malaya. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon at paglaya ni Diwa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking pinakamalalim na pasasalamat sa bawat isa sa inyo na sumama at sumubaybay sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni Diwa ay isa ring paglalakbay para sa akin. Isang paglalakbay sa pinakamadilim na sulok ng pagkakanulo at sa pinakamaliwanag na pag-asa na matatagpuan sa loob ng ating mga puso. Bawat salita ay isinulat ng may pag-asang maantig nito ang inyong damdamin at maiparamdam na sa gitna ng bawat pagsubok, laging may liwanag na naghihintay. Higit pa sa isang kwento ng paghihiganti, ito ay isang salaysay tungkol sa pagbawi sa sariling pagkatao, sa paghahanap ng lakas sa kabila ng matinding sakit, at sa kapangyarihan ng katotohanan na magpalaya. Naway ang katatagan ni Diwa ay magsilbing inspirasyon sa ating lahat, na kahit gaano man tayo subukang sirain ng iba, ang ating diwa at kaluluwa ay mananatiling atin at laging may kakayahang bumangon at magsimulang muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinaka natutunan ninyo sa kwento ni Diwa? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga saloobin at komento ay napakahalaga sa akin at nagbibigay inspirasyon sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isang panibagong paglalakbay. Maraming salamat po.